Rosalinda. Hindi, imposible yun. Hindi ako makapaniwala. Alam ko, pero yun ang totoo. Patay na si Tito Alfredo. Tinawagan kita pero wala ka dyan sa bahay niyo. May pinuntahan ako. Alam na ba ng biyanan ko ang tungkol dyan? Hindi. Pumunta siya sa bahay. Nakita niya ang kalagayan pero wala siyang pakialam. Si Fernando Jose, alam na ba niya? Hindi pa. Susubukan ko siyang hanapin mamaya. Hindi, ako na ang bahala. Ako nang magsasabi sa kanya. Kung okay lang sana, pati na rin si Beto. Kailangan ko rin hanapin si Anibal dahil hindi ko makita kung nasan siya ngayon. Hindi ko alam kung nasan siya nagpunta. Wala talagang kinalaman si Soledad. Inosente siya. Ako ang bumaril sa asawa mo. Hindi siya. Sinungaling! Hindi yun totoo! Tumigil ka, Alfredo. Alam kong gusto mo lang tigilan ko na sina Soledad at Rosalinda. Pero hindi ko yun gagawin. Kahit mamatay ka pa, hindi mawawala ang galit ko sa kanila kahit kailan. Hello? Kumusta ka, Fedra? Sinabi ko na nga ba, alam kong tatawag ka sa akin para ibalita yan. Ang kapatid mo? Baka nandun sa kwarto niya. Sasabihin ko sa kanyang gusto mo siyang makausap. Kinuha niya siya sa akin. Si Soledad ang naglayo sa akin kay Alfredo. Dapat ako kasama at mahal ni Alfredo eh. Dapat sa akin siya. Inagaw siya sa akin ni Soledad nung makalaya na siya. Sa kanya na siya noon at sa kanya pa rin hanggang sa huling hininga niya. Ay, bitiwan niyo ako! Alfredo! Gusto ko siyang makita. Mas mabuti kung umuwi ka na. Wala ka namang kinalaman sa kanya. Makinig ka na lang at umuwi ka na. Hindi, bitiwan mo ako, sabi! Gusto ko makita si Alfredo! Sandali, kumalma ka, senyora. Isa pa hindi papayag sina Rosalinda at Soledad na makita mo siya. Sinabi ko na sa iyong wala kang kinalaman at karapatan sa kanya. Mga puwisit sila! Puwisit sina Rosalinda at Soledad. Buong buhay ko silang kinamumuhian. Sana hindi sila magkaroon ng kapayapaan at hindi sila maging masaya. Kahit kailan! Kahit kailan! Mama, ba't kayo nandyan? Merong tumawag at hinahanap ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya, sagutin niya. Sige, Alcira. Mabuting pinatulog mo na ang bata. So, alam ko na pagod na talaga siya. O sige. Pupunta ako bukas. Salamat ulit, Alcira. Ilang araw kitang hindi nakita, kaya nandito ako para samahan ka. Sobrang lungkot ko, Gerardo. Sobrang nakakapanghina ng loob. Ibig sabihin, pinili ni Rosalinda si Dorantes imbis na ikaw? Ganun na nga. Hindi siya pumunta. At nilinaw namin na kapag hindi siya pumunta, si Dorantes ang pinili niya. Kalimutan mo na kasi si Rosalinda sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng ganyan. Ayoko din naman. Pero hindi ko kaya. Imbes na maging masaya kami, lahat na lang naging puro pahirap at puro problema mula nung nagkakilala kaming dalawa. Sabihin mo,
Bakit hindi mo subukan magsimula ulit na parang walang nangyari? Hindi. Pinili niya si Alex Durantes. Ano nang balak mong gawin? Gusto niya makipag-divorce di bahala siya. Sigurado ka ba? Masasaktan ako pag binitiwan ko siya. Dahil mahal ko pa rin siya, Gerardo, pero kailangan kong kumbinsihin ang sarili ko na si Rosalinda ay patay na talaga. Para kapag nakipag-divorce ako sa kanya, tapos na ang lahat sa amin at pupunta ako sa puntod niya at magdadasal. Pipilitin kong isipin na wala na siya. Nandyan lang at hindi ko alam lagi nandito sa tabi ko. Paano ang anak mo? Hindi na kailangan itanong yan. Akin siya. Akin lang. Ako ang mag-aalaga sa batang yon. Walang iba kundi ako. Sana ang target, yun po